Ating talakayin ang kaugnayang issue sa pagitan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya, ang kanilang pakikipagtulungan sa CLTG Builders na pagmamayari ng ama ni Senator Bongo at ang pagkakabintang ng Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may pagtatangka silang magtago o magsilbing proteksyon para sa naturang joint venture. Ayon sa ulat ng abogado.com.ph nitong Oktubre 15, 2025, sinabi ni Ombudsman Remulla sa programang On Point ng Billionaire News Channel na ang mag-asawang Diskaya na kilala bilang mga pangunahing kontraktor sa mga flood control projects ay maaaring pumipigil sa buong pagbibigay ng impormasyon upang protektahan ang joint venture nila kasama ang CLTG Builders ng pamilya Go. Ipinabatid din ni Remulla na nang sabihin sa kanila sa Department of Justice o DOJ na maaaring hindi sila mabibigyan ng blanket immunity o kumpletong kapatawaran sa lahat ng kaso dahil sa dami ng posibleng kaso laban sa kanila. Tumigil na raw ang pakipagtulungan ng Diskayas. Narito ang mga mahalagang puntong binanggit ni Remulla. Una, pagprotekta sa Bongo o joint venture. Inahayag niya na maaaring iyon ang isa sa mga taong pinoprotektahan ng Diskayas, ang joint venture nila sa CLTG na konektado sa pamilya Go. Si Bongo naman ay nagpahayag na wala siyang pakialam sa negosyo ng ama at hindi siya namamahala sa operasyon nito. Pangalawa, conflict of interest and prohibited interest. Binanggit na Remulla na kabilang sa pinag-aaralang aspeto ang usapin ng prohibited interest o conflict of interest na karaniwang tinitingnan sa mga kasong pampubliko para matukoy ang pananagutan at maibalik ang danyos. Pangatlo, selective disclosure o pumipili sa sasabihin. Hindi daw maaaring maging estado saksi ang mga taong pumipili lamang magbigay ng impormasyon. Dapat daw ay buong katotohanan ang ibinibahagi. Binanggit na sa kanilang testimonya sa Senado, ang Diskayas ay tumutukoy lamang sa transaksyon tuwing panahon ng pamahalang Marcos at hindi ng Duterte, kahit na naging aktibo rin sila sa panahong iyon. Pang-apat, blanket immunity o mga kaso. Ayon kay Remulla, hindi dapat basta-basta magbigay ng blanket immunity, lalo na kung maraming kasong sangkot at kulang ang pagsisiwalat. Sinasabing may kasong tax evasion rin laban sa Diskayas at maaaring isama ito sa anumang usapin tungkol sa immunity. At panglima, patuloy na investigasyon. Kung tumigil ang pakikipagtulungan ng Diskaya sa Independent Commission for Infrastructure at DOJ, iginiit na Remulla na magpapatuloy ang investigasyon laban sa kanila. Kung mapapatunayan ang aligasyon na may pagtatakang protektahan si Bongo o ang joint venture, malaki ang maaaring maging epekto sa kredibilidad at pananagutan ng mga opisyal at kontratista sa gobyerno. Mahalaga rin dito ang prinsipyo ng transparency. Ang estado saksi ay dapat maglahad ng buong katotohanan, hindi piling impormasyon. Ito rin ay babala sa iba pang kontratista at opisyal na hindi maaaring gamitin ang immunity o proteksyon para iwasan ang pananagutan. At higit sa lahat, ito ay pagsubok din sa kakayahan ng Ombudsman, DOJ at iba pang ahensya na magsagawa ng malinis at matinding investigasyon sa mataas na antas. Sa huli, ang isyong ito ay hindi lamang tungkol sa isang pamilya o kontratista. Ito ay laban sa prinsipyo ng pagsisiwalat, pananagutan, at hustisya sa sektor ng pampublikong infrastructure. Patuloy nating susubaybayan kung paano tutugon ang Diskayas, ang gobyerno at ang ombudsman sa mga hamong ito.